Kamusta mahal na mga manonood? Maligayang pagdating sa Nagpakita na sa lupa ang kaharian ng Diyos. Ako si Kathleen. Ngayong araw, iuulat namin ang tungkol sa buhay iglesia ng mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Paris, France. Narito ang mga tampok na bahagi. Nagbabasa ng mga salita ng makapangyarihang Diyos ang mga Kristiyano at nagbabahagi ng kanilang mga pagkaunawa. Ibinabahagi ni Sister Vladia ang kanyang patotoong batay sa karanasan. Hindi na ako nalilimitahan ng katayuan. Ibinabahagi ni Brother Claude ang kanyang patotoong batay sa karanasan. Mabuti ba talagang maging isang mapagpalugod ng mga tao? Pagkatapos magawang tiwali ni Satanas, gusto ng mga taong maghangad ng kaalaman para makapagtamo ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Lahat sila ay nagnanais na mamukod tangi sa iba at mamuhay ng nakatataas. Sa paningin ng mga tao, kung walang kaalaman, hindi sila makapagtatamo ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Kung wala ang mga bagay na ito, naniniwala silang nawawala ng halaga at kabuluhan ang buhay at magiging mapanglaw ang kanilang kinabukasan. Kaya nahihigop ang lahat sa ipo-ipo ng kasikatan, pakinabang at katayuan, hindi sila makawala. Ang kasikatan, pakinabang at katayuan ay tila mga di nakikitang tanikala na mahigpit na gumagapos sa mga tao, humahantong sa huli sa kahihiyan at pagkasira. Maraming tao ang maraming taon nang nananampalataya sa Panginoon, pero hindi pa rin sila makawala mula sa paglilimitan ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Para bang ang layo nila sa pananampalataya sa Panginoon ay ang hangaring maging mga pastor, elder o mangangaral at para makakuha ng paghanga at pagsamba. Ang mga tao ay nagpapakana, nagkokompetensya, naiinggit at nahihila sa mga pag-aaway sa kanilang paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Kaya sunod-sunod na henerasyon ang nakukulong sa patibong ng kasikatan, pakinabang at katayuan, tinatahak ang landas ng paglaban sa Diyos at nagdadala ng pagkawasak sa sarili nila. Walang may gustong hangarin ang katotohanan at walang nakatuon sa pagsunod sa daan ng Diyos para makamit ang kanyang pagsang-ayon. Kailangan ba talagang gugulin ng mga tao ang buong buhay nila ng nakagapos sa kasikatan, pakinabang at katayuan, namumuhay sa kasalanan at nawawala ng pagkakataong makapagtamo ng kaligtasan? Paano ba talaga tayo makakawala mula sa kontrol ng kasikatan, pakinabang at katayuan at makapagsasabuhay ng tunay na makabuluhang buhay? Ang mga patotoong batay sa karanasan na ibinahagi ng mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Paris, France ang nagbibigay sa atin ng mga sagot. Sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos at pagdana sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng Diyos, hindi lang nila malinaw na nakita ang katunayan ng matinding pagtitiwali sa kanila ni Satanas, kundi nakahanap din sila ng landas ng pagsasagawa para maiwaksi ang mga gapos ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Sa pananalig nila, sa wakas ay tumahak na sila sa landas ng paghahangad ng katotohanan at pagtatamo ng kaligtasan. Ngayong araw, dumalo tayo sa isang pagtitipon ng mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Paris, France at pakinggan natin ang kanilang mga patotoong batay sa karanasan. Noong Hunyo 6, 2026, nagtipon-tipon ang mga Kristiyano ng ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos. Formal na nagsimula ang pagtitipon sa saliw ng isang himno ng papuri.
Pagkatapos, pinayapa ng lahat ang kanilang puso sa harap ng Diyos at sama-samang nanalangin sa Kanya. Nagbasa sila ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at ibinahagi ang kanilang mga pagkaunawa sa mga ito. Talagang naantig ako pagkatapos basahin ang mga salitang ito ng makapangyarihang Diyos. Tanging ang mga salita ng paghatol at pagkastigo ng Diyos ang makakatulong sa atin na tunay na makilala ang ating sarili at magkamit ng mas malalim na pagkaunawa sa Diyos. Kahit na pakiramdam natin minsan ay mahigpit o tumatagos ang ilang salita ng makapangyarihang Diyos, hindi ipinapahayag ng Diyos ang mga salitang ito para kondenahin tayo, kundi para iligtas, linisin, at gawing perpekto tayo. Ito ang pinakamagandang pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Halimbawa, dahil sa paglalantad ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, nakita ko sa wakas ang katiwaliang ibinunyag ko habang ginagawa ang tungkulin ko, at napagtanto kong isa akong mapagmataas at mapanlinlang na tao. Bago ko nabasa ang mga salitang ito, hindi ko talaga kilala ang sarili ko. Dahil mismo sa mga katotohanang ipinahayag ng Diyos, na nagbalik sa katawang tao at pumarito sa gitna ng mga tao,
Kaya malinaw nating nakikita ang katunayan ng katiwalian natin. Ramdam na ramdam ko na kung wala ang yugtong ito ng gawain ng Diyos, ang gawain ng paghatol, hindi ko kailanman makakamit ang pagliligtas ng Diyos. Napakalaki ng pasasalamat ko sa gawain ng paghatol na ginagawa ng Diyos sa gitna natin ngayon. Amen. Je sais que je suis dans l'erreur. Ibinabahagi ni Sister Vladia ang kanyang patotoong batay sa karanasan, hindi na ako nalilimitahan ng katayuan. En 2021, Noong 2021, nahalal ako bilang isang leader ng iglesia. Nang marinig ko ang balita, nakaramdam ako ng matinding pressure. Pero sobrang saya ko rin dahil natugunan ang pagnanais ko sa katayuan. Inakala kong nahalal ako bilang leader ng iglesia dahil sa mahusay kong kakayahan at kapabilidad sa gawain. Pagkatapos niyon, ibinuhos ko ang puso't kaluluwa ko sa tungkulin ko. Kapag may hindi ako naiintindihan, aktibo akong naghahanap at nag-aaral. Madalas ko ring kinukumusta ang mga kalagayan ng mga kapatid at hinahanap ang mga sipi ng mga salita ng Diyos para magbahagi sa kanila. Sa tuwing may ngingiti at magsasabing, "Salamat, sister. Sobrang napapalugod nito ang banidad ko." Noong panahong iyon, ayaw kong magpahinga kahit sandali. Gusto ko pang ang tapusin ng mag-isa ang lahat ng gawain. Kalaunan, kinailangan kong kumuha ng ilang pagsusulit sa unibersidad, kaya napilitan akong bawasan ang ilan sa mga gawain ko sa iglesia. Pero pagbalik ko para dumalo sa mga pagtitipon, pagkatapos ng mga pagsusulit ko, napansin kong nagkaroon ng pag-usad ang lahat ng kapatid. Ang dalawa sa mga sister ay kaya nang humanap ng mga salita ng Diyos para lutasin ang mga problema ng iba sa grupo. Isang mabuting bagay ito, pero nakaramdam ako ng kawalan. Pakiramdam ko ay hindi na ako kailangan ng mga kapatid at hindi na nila ako palilibutan tulad ng dati. Lalo na nang makita ko na si Sister Evelyn ay napakamapagmahal at matyaga sa paggabay at panghihikayat sa lahat na magbahagi tungkol sa kanilang pagkaunawa sa mga salita ng Diyos at na sobrang malapit ang lahat sa Kanya. Bigla akong nilukob ng pakiramdam ng krisis. Naisip kong baka isang araw, palitan ako ni Sister Evelyn. Makalipas ang ilang araw, nagtanong ang isang sister sa group chat. Akmang sasagot na sana ako nang makahanap si Sister Evelyn ng angkop na sipi ng mga salita ng Diyos. Nagbahagi rin siya tungkol sa kanyang pagkaunawa sa mga salita ng Diyos at sa isang landas ng pagsasagawa. Sobrang sumama ang loob ko nang makita kong napakahusay ng pagbabahagi niya. Sa isip-isip ko, kung patuloy siyang magiging ganito kaaktibo sa pagtulong sa mga kapatid, iisipin ba ng lahat na wala akong silbi bilang isang leader? Nainggit ako sa kanya at naisip ko pa nga, hindi. Kailangan kong maging mas aktibo kaysa sa iyo. Hindi ako papayag na malamangan mo ako. Pero dahil nauudyokan ako ng pagnanais sa kasikatan at pakinabang, palagi akong nagkakamali. Minsan, naipadala ko pa nga ang paalala tungkol sa oras ng pagtitipon ng mga leader sa grupo ng pagtitipon ng mga kapatid nang hindi sinasadya. Sobrang napahiya ako. Noong sandaling iyon, pakiramdam ko ay ganap akong walang silbi. Parang wala akong magawang tama. Habang mas pilit pinapatunayan ni Vladia ang kanyang sarili, mas lalo siyang nagkakamali sa kanyang tungkulin. Nang makita kung gaano kahusay si Evelyn, nasadlak siya sa pagkanegatibo. Pakiramdam niya ay papalitan siya ni Evelyn sa kanyang tungkulin. Kaya pagkatapos niyon, naging sobrang negatibo ako at nagsimula akong maging pabasta-basta sa tungkulin ko. Minsan, sa kalagitnaan mismo ng pagtitipon,
nag-scroll pa ako sa Facebook para manood ng mga walang kwentang comedy video. Dati, bago ang isang pagtitipon, nagdadala ako ng pasanin at ibinubuhos ang puso ko sa pagninilay sa mga salita ng Diyos. Pinag-iisipan ko kung anong mga problema at paghihirap ang kinakaharap pa rin ng mga kapatid at kung paano ako makakapagbahagi para matulungan sila. Pero ngayon, lubusan ko nang naiwala ang pasaning iyon. Minsan, namili pa nga ako ng damit bago ang isang panggabing pagtitipon at nakauwi lang ako ilang minuto bago ito magsimula. Noong panahong iyon, pakiramdam ko ay napalayo na ng husto ang puso ko sa Diyos. Nanalangin ako sa Diyos. Sinabi ko, "Makapangyarihang Diyos, alam kong napalayo na ako ng husto sa iyo. At alam kong napakasama ng saloobin ko sa tungkulin ko. Gusto kong magsisi, pero pakiramdam ko ay sobrang hina ko sa loob. Pakiusap, gabayan at tulungan mo ako." Kalaunan, nakabasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos na nakatulong talaga. Sabi ng Diyos, lahat ng tao ay may ilang maling kalagayan sa loob nila, gaya ng pagkanegatibo, kahinaan, kawalan ng sigla, at karupukan, o mayroon silang mga napakababang intensyon, o palagi silang nababagabag ng kanilang pride, mga makasariling pagnanais, at pansariling interes, o iniisip nila na may mahina silang kakayahan, at dumaranas sila ng ilang negatibong kalagayan. Magiging napakahirap para sa iyo na tanggapin ang gawain ng banal na espiritu kung palagi kang namumuhay sa ganitong mga kalagayan. Kung hindi mo matanggap ang gawain ng banal na espiritu, magiging kaunti lang ang mga positibong elemento sa loob mo, at lilitaw ang mga negatibong elemento at guguluhin ka. Amen. Nang mabasa ko ang siping iyon, talagang naantig ako. Eksaktong inilalarawan ng mga salita ng Diyos ang nangyayari sa akin noong oras na iyon. Namumuhay ako sa pagkanegatibo, hindi magawa ang tungkulin ko ng masigasig, dahil naisip kong may ibang kukuha sa posisyon ko. Naniwala akong nanganganib ang katayuan ko, na naging dahilan para makaramdam ako ng kahinaan at mapalayo ako sa Diyos at sa mga kapatid. Kalaunan, nagbasa ako ng isa pang sipi ng mga salita ng Diyos. Sabi ng makapangyarihang Diyos, bago tanggapin ng mga tao ang paghatol at pagkastigo ng Diyos, makakabuo sila ng maraming kuro-kuro at maraming maling kaisipan, pati na rin ilang negatibong kalagayan. Kapag nakita niya ang iba na namumuhay sa magagandang kalagayan at nasisiyahan, samantalang siya ay nabubuhay sa kagipitan at kahirapan, nagrereklamo siya sa pagiging hindi matuwid ng Diyos. Pwede pa ngang nakikita niya ang iba na nagkakamit ng mas magagandang resulta sa paggawa ng kanilang tungkulin, at naiinggit at nagiging negatibo siya. Nakakaramdam din siya ng pagkanegatibo kung nakikita niya na nagkakasundo at magkakasama ang mga pamilya ng iba, kung mas mataas ang kakayahan ng iba kaysa sa kanya, kung nakakapagod ang paggawa sa tungkulin niya, o kung hindi nangyayari ang gusto niya. Sa madaling salita, sa anumang sitwasyong hindi naaayon sa kanyang mga kuro-kuro at imahinasyon, nagiging negatibo siya. May mga prinsipyo kung paano tinatrato ng Diyos ang mga taong madalas na negatibo. Kapag madalas na negatibo ang mga tao, may problema rito. Napakarami ng sinabi ng Diyos. Nagpahayag na siya ng napakaraming katotohanan, at kung tunay na nananampalataya sa Diyos ang isang tao, pagkatapos niyang mabasa ang mga salita ng Diyos at maunawaan ang katotohanan,
lalong mababawasan ang mga negatibong bagay na nasa kanya. Kung palagi na lang negatibo ang mga tao, tiyak na hindi nila natanggap ang kahit katiting na katotohanan. Kaya naman, sa sandaling may makaharap silang taliwas sa sarili nilang mga kuro-kuro, magiging negatibo sila. Malinaw na isa kang nilikha, pero kailanman ay ayaw mong maging isang nilikha. Palagi mong gustong maging ang arkanghel, hindi ka handang magpasakop sa Diyos, at palagi mong ninanais na maging kapantay ng Diyos. Ito ay walang pakundangang paglaban sa Diyos. Ito ay pagkakasala laban sa disposisyon ng Diyos. Halata naman na isa ka lang ordinaryong tao, pero palagi kang umaasam ng espesyal na pagtrato, na magkaroon ng katayuan at maging kilala. Gusto mong maging mas magaling sa iba sa lahat ng paraan, makatanggap ng malalaking pagpapala at malampasan ang lahat. Ipinapakita nito na wala kang katwiran. Paano tinitingnan ng Diyos ang mga taong walang katwiran? Paano sila tinitimbang ng Diyos? Hindi tinatabla ng katwiran ang gayong mga tao. Amen. Malinaw na inilantad ng Diyos na ang ugat na sanhi ng aking pagkanegatibo at kahinaan ay masyado kong itinangi ang katayuan ko bilang isang leader at masyado ko itong pinahalagahan. Mas minahal ko ang katayuan kaysa sa tungkulin ko. Lahat ng ginawa ko ay naglalayong mapanatili ang katayuan ko bilang isang leader. Nagbalik tanaw ako noong nagsisimula pa lang akong magsanay sa tungkulin ng pamumuno. Nagsikap ako ng husto para gawin ang tungkulin ko, nang napakahusto na hindi ako nagpapahinga kahit sandali. Natakot akong hindi ako magiging mahusay at matatanggal ako. Nang makita ko ang pag-usad na nagawa ng dalawa sa mga sister, dapat ay naging masaya ako. Pero nag-alala ako na baka hindi na ako kakailanganin pa ng mga kapatid. Kung gayon, hindi na mararamdaman ang presensya ko bilang isang leader at wala nang hahanga o sasamba sa akin. Lalo na nang makita ko na labis na napakahusay ng ginagawa ni Sister Evelyn, na nasasagot niya ang mga tanong ng mga kapatid at malapit ang lahat sa kanya. Mas lalo akong nag-alala na baka hindi ko na mapanghawakan ang katayuan ko, kaya nakaramdam ako ng pagkanegatibo at kahinaan at nagsimula akong maging pabasta-basta sa aking tungkulin. Napagtanto ni Vladia na ang pagiging negatibo at pagpapabaya dahil sa takot na mawala ang kanyang katayuan ay isang saloobing kinasusuklaman ng Diyos. Habang naghahanap, nakabasa siya ng isang sipi ng mga salita ng Diyos na nagbigay sa kanya ng kaunting pagkaunawa sa ugat na sanhi ng kanyang paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Dieu Tout-Puissant dit, Sabi ng makapangyarihang Diyos, ano ang ginagamit ni Satanas upang mapanatili ang tao sa mahigpit nitong kontrol? Kasikatan at pakinabang. Ginagamit ni Satanas ang kasikatan at pakinabang upang kontrolin ang mga kaisipan ng mga tao. Wala nang ibang ipinapaisip sa kanila kundi ang dalawang bagay na ito, at idinudulot sa kanila na makibaka para sa kasikatan at pakinabang, magdusa ng mga paghihirap para sa kasikatan at pakinabang, magtiis ng kahihiyan at magbuhat ng mabibigat na pasanin para sa kasikatan at pakinabang, magsakripisyo ng lahat ng mayroon sila para sa kasikatan at pakinabang, at gumawa ng bawat paghuhusga o pagpapasya alang-alang sa kasikatan at pakinabang. Sa ganitong paraan, naglalagay si Satanas ng mga di nakikitang kadena sa mga tao, at sa mga kadenang ito, wala silang abilidad ni tapang na makaalpas. Nang di namamalayan, dala-dala nila ang mga kadenang ito
habang mabigat silang humahakbang ng paunti-unti nang may labis na paghihirap. Alang-alang sa kasikatan at pakinabang na ito, lumilihis ang sangkatauhan mula sa Diyos at ipinagkakanulo siya at lalo silang nagiging buktot. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na nawawasak ang mga henerasyon sa gitna ng kasikatan at pakinabang ni Satanas. Amen. Nang mabasa ko ang mga salita ng Diyos, saka ko lang napagtanto na ang kasikatan, pakinabang at katayuan ay mga kasangkapan ni Satanas upang iligaw at gawing tiwali ang tao. Mga di nakikitang tanikala ito na ginagamit ni Satanas para igapos ang mga tao. Bata pa lang ako, nakulong na ako sa mga tanikala ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Noong nag-aaral ako ng mabuti para hangaan at sambahin ako, at natatakot akong malamangan ng iba. Nang magsimula akong manampalataya sa Diyos at maging leader, nagsikap din ako ng husto sa tungkulin ko para mapanatili ang katayuan ko at hindi ako mapalitan. Nainggit ako sa mga kapatid na mas magaling sa akin. Nag-aalala na baka malampasan nila ako at mawalan ako ng puwang sa puso ng mga tao. At alam ninyo kung ano ang pinakamalungkot? Nang mapagtanto kong hindi naman pala ako ganoon ka hindi mapapalitan sa mga kapatid gaya ng iniisip ko, at pakiramdam ko ay hindi natugunan ang pagnanais ko sa katayuan, nagsimula akong maging pabasta-basta sa tungkulin ko. Ang mga hinihingi ng Diyos at ang aking tungkulin at mga responsibilidad, wala sa mga bagay na ito ang mahalaga sa akin. Lahat ng ginawa ko ay naglalayong matugunan ang pagnanais ko sa katayuan at wala akong takot sa Diyos. Kasabay nito, napagtanto ko na pinapahangad sa atin ni Satanas ang kasikatan, pakinabang at katayuan. Pinag-aaway-away tayo para matamo ang mga bagay na ito. Gusto nitong talikuran natin ang mga hinihingi ng Diyos. Lumayo tayo sa Diyos at ipagkanulo natin ang Diyos. Ito ay pakana ni Satanas. Nang mapagtanto ko iyon, medyo kinamuhian ko ang sarili ko. Gusto kong palayain ang sarili ko mula sa paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan para tunay akong makalapit sa Diyos. Kalaunan, nakarinig ako ng isang himno na pinamagatang, "Isa lamang akong maliit na nilikha," na talagang nakaantig sa akin. Oh Dieu, peu importe que j'ai un statut ou pas, je me comprends maintenant. Si mon statut est haut, c'est parce que tu m'as élevé. Si mon statut est bas, c'est en raison de ta préordination. Oh Dieu, je n'ai aucun choix, aucune complainte, tout est entre tes mains. Tu as ordonné ma naissance dans ce pays, parmi ce peuple, et je ne dois qu'obéir sous ta domination. Nakatulong ang himnong ito ng mga salita ng Diyos para maunawaan ni Vladia na ang paunang pag-orden at pagtataas ng Diyos ay nasa anumang tungkuling ginagawa ng isang tao sa sambahayan ng Diyos. Bilang isang nilikha, hindi siya dapat maghangad ng reputasyon at katayuan, kundi dapat niyang matatag na gawin ng maayos ang kanyang tungkulin. Ito ang katwiran na dapat taglayin ng isang tao. Nagpasya siya
na may katayuan man siya o wala, gagawin niya ang kanyang buong makakaya para matupad ng maayos ang kanyang tungkulin at mapalugod ang Diyos. Pagkatapos niyon, nakabasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos na nag-iwan ng malalim na impresyon sa akin. Sabi ng makapangyarihang Diyos, ang pagkikipagtulungan ng mga kapatid at paggampan sa kanilang mga tungkulin ng magkakasama ay isang proseso ng pagpupunan sa mga kahinaan ng isang tao gamit ang mga kalakasan ng iba. Ginagamit mo ang iyong mga kalakasan para punan ang mga pagkukulang ng iba. Ginagamit ng iba ang kanilang mga kalakasan para punan ang iyong mga kakulangan. At tinatanggap ng magkabilang panig ang mga kalakasan ng isa't isa upang punan ang sarili nilang mga kakulangan. Ito ang pagpupunan sa mga kahinaan ng isa gamit ang mga kalakasan ng iba at pakikipagtulungan ng may pagkakasundo. Kapag nagtutulungan ng nagkakasundo ang mga tao, saka lang sila mapagpapala sa harap ng Diyos. At habang mas dinaranas nila ang mga bagay, mas higit na realidad ang kanilang tataglayin. At habang mas higit nilang tinatahak ang kanilang landas, mas nagliliwanag ito, mas lalong napapanatag ang pakiramdam nila, at lalong gumaganda ang mga resultang nakukuha nila sa kanilang mga tungkulin. Amen. Naunawaan ko ang mga layunin ng Diyos mula sa kanyang mga salita. Umaasa ang Diyos na habang ginagawa ang ating tungkulin, matututo tayo sa isa't isa, mapupunan ng kalakasan ng iba ang ating mga kahinaan. Magagampanan natin ang ating bahagi sa ating mga kaukulang papel at magtutulungan ng may pagkakasundo para matupad ng maayos ang ating tungkulin. Matapos kong maunawaan ang mga layunin ng Diyos, nanalangin ako sa Kanya. Nagsimula akong matutong bumitiw sa paghahangad ko ng katayuan at inihinto ang palaging pag-iisip kung mapapalitan ba ako. Sa halip, inisip ko kung paano tutuparin ng maayos ang tungkulin ko. Kapag nagbabahagi ang iba, maingat kong pinagninilayan ang mga salita nila at mabilis na isinusulat ang anumang kaliwanagan. Napagtanto ko na marami akong natutunan mula sa mga kapatid. Unti-unti, nabawasan ang inggit ko sa mga kapatid na mas mabilis umusad kaysa sa akin o may mas mahusay na kakayahan. Nagawa ko ring isantabi ang sarili ko at matuto na lang sa iba. Pagkatapos magsagawa ng ganito sa loob ng ilang panahon, nakaramdam ako ng matinding kapanatagan at kapayapaan. Nagpapasalamat ako sa paghatol at paglalantad ng mga salita ng Diyos na nakatulong na masimulan kong unawain ang aking mga tiwaling disposisyon. Salamat sa Diyos para sa kanyang pagmamahal at pagliligtas. Amen. Sama-samang inawit ng lahat ang himnong ang dapat hangarin ng mga kabataan. Ibinahagi rin ni Brother Claude ang kanyang karanasan. Mula bata pa siya, binalaan na siya ng mga magulang niya na huwag makialam sa iba at intindihin na lang ang sarili. Mula noon,
Naging isa na siyang mapagpalugod ng mga tao sa mga makamundong pakikitungo niya. Maingat na pinapanatili ang kanyang mga ugnayan sa iba at hindi kailanman naglalantad ng mga problema kapag nakikita niya ang mga ito. Cela m'a valu Dahil dito, nakuha ko ang pagpapahalaga ng mga tao. quelqu'un de très gentil. Inakala nilang napakabait ko at madaling pakiugnayan Bien avec tout le monde. at nakasundo ko ang lahat ng nasa paligid ko. Noong unang bahagi ng 2023, bilang miyembro ng grupo ng mga tagapagpasya ng distrito, ako ang responsable sa gawain ng ilang iglesia. Napansin ko na si Eva, isang leader ng iglesia, ay gumagawa lang ng kung ano ang itinuturing niyang apurahan o ang gawaing ibinibigay ko sa kanya. Pero pinapatagal niya ang ibang mahahalagang gawain tulad ng paglilinang sa mga tagadilig at pagsuporta sa mga baguhan na naging dahilan para unti-unting huminto sa pagdalo sa mga pagtitipon ang ilang baguhan dahil hindi sila nadidiligan. Minsan, tinukoy ng dalawang leader ng grupo na napakabagal ni Eva sa trabaho niya. Madalas siyang naghihintay hanggang kalahating oras na lang bago ang isang pagtitipon, bago talakayin ang nilalaman nito sa kanila, at nakaapekto ang kakulangan sa paghahanda sa resulta ng mga pagtitipon. Pagkarinig nito, patuloy na nagdahilan si Eva para sa kawalan niya ng responsibilidad. Sinasabing, ginagawa naman niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pinagsabihan siya ng dalawang leader ng grupo. Sinabi ng mga ito, hindi mo tinatanggap ang pagpupungos. Kapag may mga leader sa paligid, nagpapanggap kang ginagawa mo ng maayos ang tungkulin mo. Pero kapag tayo-tayo lang, napakasama ng saloobin mo. Patuloy lang sa pagdadahilan si Eva. Nang makita kong ayaw tanggapin ni Eva ang mga mungkahi para bumuti, gusto kong tukuyin ang mga problema niya. Pero nag-alala ako na baka makasira sa ugnayan namin kung ilalantad ko siya sa harap ng iba. Isa pa, sobrang abala siya, kaya naisip kong hindi ko na siya dapat masyadong i-pressure. Sa ganoong paraan, iisipin niyang maunawain ako at isinasaalang-alang ko ang mga paghihirap niya. Kaya, pinakiusapan ko na lang silang huwag nang magtalo. Nagbasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos at tinapos ko ang pagtitipon. Pagkatapos niyon, kinontak ko ang dalawang leader ng grupo at sinabihan ko silang hindi nila dapat pagsabihan si Eva sa harap ng iba nang may ganoong tono. Minsan naman, iniulat din ng leader ng iglesia na si Nina na hindi tinanggap ni Eva ang pagpupungos. Hindi ginawa ang gawaing itinalaga sa kanya. Hindi sumasagot sa mga mensahe at madalas mahuli sa mga pagtitipon. Matapos ko itong imbestigahan, nakita kong nagsasabi ng totoo si Nina at ginusto kong tukuyin ang mga problema ni Eva. Pero nag-alala ako na baka hindi ito tanggapin ni Eva at magkaroon siya ng masamang impresyon sa akin at na kung masisira ang ugnayan namin, mahihirapan kaming makipagtulungan sa isa't isa. Nang maisip ko ito, hindi ako pumunta para makipagbahaginan kay Eva. Dahil hindi agad tinukoy ni Claude ang mga problema ni Eva, naapektuhan ang gawain ng iglesia at hindi nakatanggap ng napapanahong pagdidilig at suporta ang ilang baguhan. Sa pagharap sa mga kinahinatnang ito, nakaramdam si Claude ng matinding paninisi sa sarili. Kalaunan, nakabasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos at nagkamit ng kaunting pagkaunawa sa problema ko. Sabi ng makapangyarihang Diyos, anong prinsipyo ang dapat itaguyod pagdating sa pakikisalamuha sa iba? Ang orihinal mong pananaw ay na ang pagkakasundo-sundo ay yaman, ang pagtitiis ay karunungan, at na dapat mong makasundo ang lahat
iwasang mapahiya ang iba, at wala kang mapasama ng loob para maging madali na makasundo ang iba sa hinaharap. Nalilimitahan ng ganitong pananaw, nananahimik ka kapag nasasaksihan mo na gumagawa ang iba ng masasamang bagay o lumalabag sila sa mga prinsipyo. Hindi sila inilalantad ni pinipigilan. Mas gugustuhin mong ang gawain ng iglesia ang mapinsala kaysa mapasama mo ang loob ng sinuman. Sino man ang nakakasalamuha mo, hinahangad mong makasundo siya. Iniisip mo palagi ang iyong mga ugnayan sa iba at na hindi ka mapahiya kapag ikaw ay nagsasalita at lagi kang nagsasabi ng mga salitang magandang pakinggan para pasayahin ang iba. Kahit pa matuklasan mong may mga problema sa isang tao, pinipili mong pagtimpian siya at pag-usapan na lamang siya kapag siya ay nakatalikod. Ngunit kapag kaharap siya, ay pinapangalagaan mo pa rin ang kapayapaan at pinananatili mo ang inyong ugnayan. Ano ang palagay mo sa pag-asal sa ganitong paraan? Ito ba ay pagiging mapagpalugod ng mga tao? Hindi ba't medyo tuso ito? Nilalabag nito ang mga prinsipyo ng pag-asal. Hindi ba't kababaan ang umasal ka sa ganoong paraan? Ang mga kumikilos ng ganito ay hindi mabubuting tao at hindi ito marangal na paraan ng pag-asal. Kahit gaano ka pa nagdusa at kahit gaano pa karami ang mga halagang binayaran mo, kung umaasal ka ng walang prinsipyo, nabigo ka sa asal mo at hindi ka kikilalanin, tatandaan o tatanggapin sa harap ng Diyos. Amen. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, sa wakas ay naunawaan ko na umaasal ako at nakikitungo sa iba ayon sa mga satanikong pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo. Nang makita kong ayaw tanggapin ni Eva ang payo ng mga leader ng grupo at sa halip ay nagdadahilan at pinangangatwiranan ang sarili niya, pwede ko sanang tukuyin agad ang mga problema niya noon din para maitama niya ang mga ito. Pero para protektahan ang ugnayan namin, hindi ko siya pinagsabihan. Sa halip, sinabihan ko ang mga leader ng grupo na dapat mas maging malumanay sila kapag pinagsasabihan nila siya. Nang banggitin din sa akin ni Nina ang mga problema ni Eva, alam kong kung hindi malulutas ang mga ito, maaapektuhan nito ang gawain at hindi madidiligan ng maayos ang mga baguhan. Sa kabila nito, pinili ko pa ring magbulag-bulagan dahil ayaw kong masira ang ugnayan namin. Gusto kong mapanatili ang mabuting imahe ko sa isip niya. Para protektahan ang magandang tingin sa akin ni Eva at mapalugod ang sarili kong banidad, binaliwala ko ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at ang buhay pagpasok ng mga kapatid ko. Nakita kong talagang makasarili ako, isang mapanlinlang at tusong mapagpalugod ng mga tao. Nanalangin ako sa Diyos na bigyang liwanag ako para makapagkamit ako ng mas malalim na pagkaunawa sa sarili ko at makapagtamo ng tunay na pagsisisi. Kalaunan, nakabasa ako ng isang sipi ng mga salita ng makapangyarihang Diyos at nahanap ko ang ugat na sanhi kung bakit ako mapagpalugod ng mga tao. Sabi ng makapangyarihang Diyos, may isang doktrina sa mga pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo na nagsasabing, tumatagal at gumaganda ang pagkakaibigan sa pananahimik sa mga kasalanan ng mabubuting kaibigan. Nangangahulugan ito na para mapanatili ang mabuting pagkakaibigang ito, dapat manahimik ang isang tao tungkol sa mga problema ng kanyang kaibigan, kahit malinaw niyang nakikita ang mga iyon.
Sumusunod siya sa mga prinsipyo ng hindi paghampas sa mga tao sa mukha o pagpuna sa kanilang mga pagkukulang. Nililinlang nila ang isa't isa. May mga bagay silang itinatago mula sa isa't isa at nagpapakana sila laban sa isa't isa. Bagamat alam na alam nila kung anong klaseng tao ang isa't isa, hindi nila iyon sinasabi ng tahasan, kundi gumagamit sila ng mga tusong pamamaraan para mapanatili ang kanilang ugnayan. Bakit nanaisin ng isang tao na ingatan ang gayong relasyon? Tungkol iyon sa hindi pagnanais na magkaroon ng mga kaaway sa lipunang ito, sa loob ng grupo ng isang tao na mangangahulugan ng madalas na paglalagay ng sarili sa mapanganib na mga sitwasyon. Dahil alam mong magiging kaaway mo ang isang tao at pipinsalain kanya, matapos mong punahin ang kanyang mga pagkukulang o matapos mo siyang saktan, at dahil ayaw mong ilagay ang sarili mo sa gayong sitwasyon, ginagamit mo ang doktrina ng mga pilosopiya para sa mga makamundong pakikitungo na nagsasabing, kung hahampasin mo ang iba, huwag mo silang hampasin sa mukha. Kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila. Batay rito, kung ganoon ang relasyon ng dalawang tao, maituturing ba silang tunay na magkaibigan? Hindi. Hindi sila tunay na magkaibigan, lalong hindi sila magkatapatang loob. Kaya, ano ba talagang klaseng relasyon ito? Hindi ba't isa itong batayang ugnayang panlipunan? Oo. Sa gayong ugnayang panlipunan, hindi pwedeng makipag-usap ang mga tao ng taos-puso, ni magkaroon ng malalalim na koneksyon, ni magsabi ng anumang gusto nila. Hindi nila masabi ng hayagan ang nasa puso nila, o ang mga problemang nakikita nila sa ibang tao, o ang mga salitang makakatulong sa ibang tao. Sa halip, pumipili sila ng magagandang bagay na sasabihin para manuyo sa iba. Hindi sila nangangahas na sabihin ang totoo o itaguyod ang mga prinsipyo, kaya napipigilan ang iba na makabuo ng mga mapanlabang kaisipan tungkol sa kanila. Kapag walang sino mang nagiging banta sa isang tao, hindi ba't mamumuhay ang taong iyon ng medyo maginhawa at mapayapa? Hindi ba't ito ang layo ng mga tao sa pagtataguyod sa kasabihang, kung hahampasin mo ang iba, huwag mo silang hampasin sa mukha. Kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila? Oo, malinaw na ito ay isang baluktot at mapandinlang na paraan para mamuhay, na may elemento ng pagiging mapagbantay, na ang layon ay pangalagaan ang sarili. Amen. Pagkatapos basahin ang mga salita ng Diyos, naunawaan ko na ang mga satanikong pilosopiya tulad ng tumatagal at gumaganda ang pagkakaibigan sa pananahimik sa mga kasalanan ng mabubuting kaibigan, at kung hahampasin mo ang iba, huwag mo silang hampasin sa mukha. Kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila, ay hindi mga positibong bagay. Dahil naiimpluwensyahan ng mga satanikong pilosopiyang ito, hindi ako kailanman nangahas na makasakit ng damdamin ng sinuman o tukuyin ang mga problema nila, at hindi ko man lang magawang maging matapat at bukas sa pamilya ko. Minsan, noong nag-aaral pa ako, may lumabag sa mga patakaran. Alam ko kung sino siya, pero nang magtanong ang guro namin kung sino ang may gawa niyon, mas pinili kong tanggapin ang parusa kasama ng lahat kaysa isumbong ang taong iyon. Nang magsimula akong manampalataya sa Diyos, namuhay pa rin ako ayon sa mga satanikong pilosopiyang ito.
Alam na alam kong kung hindi malulutas sa tamang oras ang mga problema ni Eva sa tungkulin niya, mahahadlangan ang gawain ng iglesia. Pero nag-alala ako na kung magsasalita ako, baka pumangit ang tingin niya sa akin o baka kainisan niya pa ako. Para hindi masira ang ugnayan namin, hindi ko matapat na sinabi sa kanya ang mga problemang napansin ko. Sa panlabas, mabuti ang pakikitungo ko kay Eva, pero sa realidad, wala akong naibibigay na tunay na tulong sa kanya. Alam na alam kong hindi siya gumagawa ng tunay na gawain, na nangangahulugang hindi nadidiligan sa tamang oras ang mga baguhan na nakapipinsala sa buhay nila. Pero hindi ko pa rin tinukoy ang mga problema niya. Kasabot ako sa kanyang masasamang gawa. Sa pamumuhay ayon sa mga satanikong pilosopiya tulad ng tumatagal at gumaganda ang pagkakaibigan sa pananahimik sa mga kasalanan ng mabubuting kaibigan, at kung hahampasin mo ang iba, huwag mo silang hampasin sa mukha. Kung pupunahin mo ang iba, huwag mong punahin ang mga pagkukulang nila. Naging napakamakasarili at napakamapanlinlang ko. Para mapanatili ang ugnayan namin ni Eva, binaliwala ko ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at ang buhay pagpasok ng aking mga kapatid, at tinalikuran ko ang lahat ng prinsipyo sa sariling asal ko. Hindi ako karapat-dapat na gumawa ng ganoon kahalagang tungkulin. Kung magpapatuloy ako ng ganito, manganganib akong matiwalag. Nang maunawaan ko ito, talagang kinamuhian ko ang sarili ko. Nanalangin ako sa Diyos, hinihiling na akayin niya akong isagawa ang kanyang mga salita at baguhin ang tiwalikong kalikasan. Kalaunan, nakabasa ako ng isang sipi ng mga salita ng Diyos at nakahanap ng isang landas ng pagsasagawa. Sabi ng makapangyarihang Diyos, kapag nahaharap sa mga usapin na may kinalaman sa mga interes ng sambahayan ng Diyos, dapat kang manalangin sa Diyos at tumawag sa Kanya. Hilingin sa Kanya na bigyan ka ng pananalig at lakas upang maitaguyod mo ang mga prinsipyo, magawa ang dapat mong gawin, mapangasiwaan ang mga bagay-bagay ayon sa mga prinsipyo, mapanghawakan ng matatag ang paninindigan na dapat mong panghawakan, maprotektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos, at mapigilan na magdusa ng anumang mga kawalan ang gawain ng sambahayan ng Diyos. Kung kaya mong maghimagsik laban sa sarili mong mga interes, pride, at pananaw ng isang mapagpalugod ng tao, at kung ginagawa mo ang dapat mong gawin ng may matapat at buong puso, kung gayon, matatalo mo na si Satanas at matatamo ang aspektong ito ng katotohanan. Kung matigas ang ulo mo na igiit na mamuhay ayon sa pilosopiya ni Satanas, na pinoprotektahan ang mga relasyon mo sa iba, at kung hindi mo kailanman maisagawa ang katotohanan, at hindi ka naglalakas loob na itaguyod ang mga prinsipyo, magagawa mo bang isagawa ang katotohanan sa iba pang mga bagay? Wala ka pa ring pananalig o lakas. Kung hindi mo kailanman hahanapin o tatanggapin ang katotohanan, tutulutan ka ba ng gayong pananalig sa Diyos na makamit ang katotohanan? Hindi. At kung hindi mo makamit ang katotohanan, maaari ka bang maligtas? Hindi maaari. Kung lagi kang namumuhay ayon sa pilosopiya ni Satanas, kung wala kang nikatiting na katotohanang realidad, at namumuhay pa rin sa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas, hinding-hindi ka maliligtas kailanman. Amen. Nakatulong ang mga salita ng Diyos para mapagtanto ko na kung gusto kong maghimagsik laban sa aking mga satanikong tiwaling disposisyon at protektahan ang mga interes ng sambahayan ng Diyos,
dapat kong gampanan ang mga responsibilidad ko ng may matapat na puso at maging matapang sa pagtataguyod sa mga prinsipyo. Bilang miyembro ng grupo ng mga tagapagpasya, dapat maging responsable ako sa gawain ng iglesia. Kapag nakakatuklas ako ng mga problema sa kung paano ginagawa ng mga leader at manggagawa ang mga tungkulin nila, dapat kong tukuyin agad ang mga ito at kung kailangan, pupwede ko silang pungusan para matiyak na tuloy-tuloy ang pag-usad ng gawain ng iglesia. Pero pinili kong panatilihin ang ugnayan ko sa ibang tao gamit ang mga satanikong pilosopiya. Isinasantabi ang mga interes ng sambahayan ng Diyos at nabibigong tuparin ng maayos ang mga responsibilidad ko bilang isang leader. Sa halip, kinonsinti at pinagtakpan ko si Eva. Pinipinsala ang mga interes ng iglesia. Wala akong pagpapahalaga sa katarungan o responsibilidad at nagdulot ng pagkasuklam ng Diyos ang saloobin ko. Nakaramdam ako ng hiya at ginusto kong magbago agad. Pagkatapos niyon, kinausap ko si Eva. Una, inilantad ko ang sarili kong mapagpaimbabaw at mapanlinlang na kalikasan. At pagkatapos, ay tinukoy ko ang mga problema niya batay sa mga salita ng Diyos. Sa gulat ko, sinabi ni Eva, "Hindi ko talaga nakita noon ang mga problema sa tungkulin ko. Salamat at tinukoy mo ang mga ito. Napagtanto ko na ngayon na mayroon akong mga tiwaling disposisyon at nakilala ko na ang sarili kong mga problema. Salamat sa Diyos." Sa pamamagitan ng karanasang ito, naranasan ni Claude ang kapanatagan at kagalakan ng pagsasagawa ng katotohanan. Kalaunan, napansin ni Claude na si Brother Frank, isang leader, ay nagiging iresponsable sa gawain ng halalan. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang hindi na siya magiging mapagpalugod ng mga tao at naisip niya ang isang sipi ng mga salita ng Diyos. Naalala ko ang mga salita ng Diyos. Kung hindi ka magtutuon ng pansin sa iyong mga kaugnayan sa ibang mga tao, kundi sa halip, ay magpapanatili ng isang normal na kaugnayan sa Diyos. At handa kang ibigay sa Diyos ang puso mo at matutunang magpasakop sa Kanya. Kung gayon, ay natural lamang na magiging normal din ang iyong mga kaugnayan sa lahat ng tao. Amen. Sinabi ko sa sarili ko na anuman ang mangyari, kahit na maapektuhan ang ugnayan namin at kahit magkamali ng pagkaunawa sa akin, kailangan ko pa ring isagawa ang katotohanan at palugurin ang Diyos. Kung pahahapyawan ko lang ang mga pagkukulang ni Brother Frank, hindi ko siya totoong tutulungan. Sa halip, lilinlangin ko siya. Hindi niya mapagtatanto ang mga problema niya at mahihirapang lumago ang buhay niya. Sa kabaligtaran, kung mailalantad ko ang mga problema niya ayon sa mga salita ng Diyos, magiging kapaki-pakinabang ito sa buhay pagpasok niya at mas magiging kapaki-pakinabang pa sa gawain ng iglesia. Kaya, naglakas loob ako na tukuyin ang kawalan niya ng responsibilidad sa paggawa ng tungkulin niya at nakipagbahaginan sa kanya tungkol sa mga kahihinatnan ng pagtrato ng ganito sa gawain ng halalan. Tinanggap niya ang paalalang ito at agad na gumawa ng mga pagbabago na unti-unting nagpabuti sa gawain ng iglesia. Napagtanto ko na magkakaroon ka lang ng kapanatagan at kagalakan sa puso mo sa pamamagitan ng pagsasagawa ayon sa mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa huli, sama-samang inawit ng lahat ang himnong, "Hindi kailanman magwawakas ang papuri sa makapangyarihang Diyos." Dieu
Sa pagdanas sa paghatol at pagkastigo ng mga salita ng makapangyarihang Diyos, napagtanto ng mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Paris, France, na ang ugat na sanhi kung bakit ang mga tao ay namumuhay sa kasalanan at hindi mapalaya ang kanilang sarili ay dahil malalim nang nakaugat sa kanila ang mga tiwaling disposisyon at na ang mga tiwaling disposisyong ito ang ugat ng kasalanan at paglaban sa Diyos. Kasabay nito, malinaw nilang nakita na ang paghahangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan ay ang maling landas na gumagamit si Satanas ng kasikatan, pakinabang at katayuan upang iligaw at gawing tiwali ang mga tao at na ang lahat ay mahiling maghangad ng kasikatan, pakinabang at katayuan. Sa pagdana sa paghatol at pagkastigo ng Diyos sa mga huling araw, saka lang natin maiwawaksi ang mga gapos ng mga tiwaling disposisyon, saka tayo makakawala mula sa mga tanikala ng kasikatan, pakinabang at katayuan, at makatatahak sa tamang landas ng pananampalataya sa Diyos. Eksakto nitong tinutupad ang mga salita ng Panginoong Hesus. At inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanay magpapalaya sa inyo. Ang mga Kristiyano mula sa ang Iglesia ng Makapangyarihang Diyos sa Paris, France ay nakaunawa na ng maraming katotohanan sa pamamagitan ng pagbabasa sa mga salita ng makapangyarihang Diyos at napagtantong ang kanilang mga tiwaling disposisyon ang ugat na sanhi ng madalas nilang pagkakasala. Ngayon, nakahanap na sila ng kalayaan at paglaya sa katotohanan at tumuntong na sa landas ng paghahangad ng katotohanan at pagtatamo ng kaligtasan. Iyan ang lahat para sa araw na ito. Salamat sa panonood. Manatiling nakatutok sa Ang Bagong Kapanahunan. Manatiling nakatutok sa mga ulat kuha sa aktwal na lugar tungkol sa buhay iglesia. Hanggang sa muli.